Habang hinahabol ni Ao si Noda palayo sa gusali, lumabas sina Takamura at ang iba pa mula sa kanilang pinagtataguan. Agad nilang binuksan ang drone footage upang makita ang kasalukuyang nangyayari sa labanan. Labis pa ring nagngingit-ngit si Ao dahil sa kapal ng mukha ng mga taong ito na salakayin ng isang pamayanang tao. Ngunit walang pakialam sina Tamiya at Noda sa kanyang galit dahil naniniwala silang mataas pa rin ang posibilidad nilang magtagumpay. Itinutok ni Tamiya ang kanyang pana kay Ao at nagpaputok ng dalawang palaso. Bahagya lamang nitong nasugatan ang mga pakpak ni Lando. Bagamat walang seryosong pinsalang naidulot ang mga palaso, agad na napagtanto ni Ao na magiging malaking sagabal ang isang mamamanang umaatake mula sa lupa. Kaya naman binalak niyang unahin si Tamiya. Subalit bago pa siya makakilos, palihim na lumapit si Noda mula sa likuran at malakas na pinukpok si Lando pababa sa yelo. Pagbagsak nila sa nagyelong ibabaw, nagsimula silang lumubog dahil unti-unting natutunaw ng init ni Lando ang yelo. Sa tingin ng kanilang mga kalaban, madali na nilang makukuha ang tagumpay dahil hindi pa gaanong nakakalaban si Ao. Gayunman, pinaalalahanan sila ni Tama na huwag mawalan ng pokus. Hindi pa tapos ang kanilang misyon. Kailangan pa nilang mabihag si Lando at maiuwi ito upang maisakatuparan ang kanilang layunin. Alam nilang hindi magtatagal ang mga taong naninirahan doon kapag nawala ang kanilang pinagkukunan ng init, ngunit wala silang pakialam. Ang tanging mahalaga sa kanila ay masigurong si Vir ang magiging tagapagligtas ng mundo. Nang marinig ng boss ang pangalang Vir, may naalala siyang mga usap-usapan noong panahon niya sa Air Day. Isa itong unit na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Segami. Sa mga talaan, mahusay na sundalo si Segami at paulit-ulit na naipapromote. Ngunit napansin niya na sa tuwing umaangat ang ranggo nito, nagkakaroon ng mga kainahinalang aksidente ang kanyang mga karibal at nakatataas. Kalaunan, kumalat ang balita na target na rin ni Segami si Tetsuo. Kasabay nito, lalo pang lumakas sa organisasyon ang paksyong laban sa Yabizism. Hindi nagtagal, naaprubahan ang proyekto ni Segami na tinawag na Viera, at binigyan siya ng malayang kapangyarihang gumamit ng napakaraming bata para sa kanyang eksperimento. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong isakatuparan ang kanyang pantasya na maging tagapagligtas ng mundo. Para sa boss, malinaw na malaking banta ang isang taong tulad ni Segami. Samantala, nasa kailaliman ng butas sa yelo sina Ao at Lando. Habang bumabangon si Ao, nagreklamo siya sa pagiging hindi patas ng sitwasyon. 3-1 ang kanilang laban, at hindi pa kabilang dito ang mga kaiju na papalapit na sa kanilang lokasyon. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi harapin ang lahat ng mag-isa. Mas lalo pang magiging mahirap ang laban kapag dumating si Segami. Kaya kailangan niyang pabagsakin agad ang 3 kalaban upang mabawasan ang mga haharapin niya. Kung iyon ang kinakailangan upang maprotektahan ang lahat, handa siyang gawin iyon. Biglang sumiklab ang isang napakalaking haligi ng apoy mula sa yelo. Inakala ng 3 na muling lilito si Ao mula sa butas kaya agad na nagtutok si Tamiya. Ngunit panlilin lang lamang iyon. Sa katotohanan, tinutunaw ni Ao ang yelo upang makalibot sa ilalim ni Makoto. Binalaan ni Noda si Makoto, ngunit hindi nito makita si Ao sa ilalim ng yelo kaya wala siyang ideya kung saan siya dapat umatake. Sa kabutihang palad para sa kanya, hindi niya kailangang makita ang kalaban dahil ang kakayahan ng kanyang kaiju ay lumikha ng napakalalaking ulap ng usok at gamitin iyon upang makabuo ng makapangyarihang gravity field. Bumagsak ang napakabigat na puwersa kina Ao at Lando. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Ao na makarating sa ilalim ng kaiju ni Makoto at tarakan ito ng apoy hanggang sa tuluyang mapatay. Isa ng kalaban ang nabawasan. Kaagad na sinugod ni Ao si Tamiya. Napakabilis ng kanyang pag-atake kaya hindi ito nakapag-react. Sa isang iglap, nilamon ng apoy si Tamiya at ang kanyang kaiju. Si Noda na lamang ang natitirang kalaban. Samantala, kara-rating lamang ni Tetsuo at Hagane sa bunker kung saan nagtipon ang mga taong lumikas. Hindi nagtagal ay nakita nila sina Joji at ang mga kaibigan ni Takamura. Labis ang ginhawang naramdaman ni Hagane nang makita niyang ligtas ang kanyang nakababatang kapatid. Nag-alok ang ilan na kumuha ng mga sleeping bag at pagkain para sa kanila. Ngunit bago sila umalis, sinabi nila kay Tetsuo na narinig nilang ipinaglaban niya ang lahat kanina at taos-puso silang nagpapasalamat para rito. Masaya si Tetsuo sa kanilang papuri, ngunit may halo rin itong kalungkutan.
Buong buhay niyang narinig na ang kanyang halaga ay nakasalalay sa kakayahan niyang pumatay ng kaiju. Ngunit ngayon ay inutusang siyang lumikas. Pakiramdam niya ay wala siyang nagagawang makabuluhan. Habang iniisip niya ang mga posibleng panganib, napansin niyang manipis lamang ang kisame ng yelong bumabalot sa bunker. Kung matutunton sila ng grupo ni Segami, madali silang makakapasok. Nais niyang maghanda para sa anumang pag-atake, ngunit mahirap itong gawin dahil sa kasalukuyang kondisyon ni Snowball. Doon nila napansin ang isang napakalaking 3D printing machine kasama ang maraming pyesa at lumang bahagi mula sa mga orihinal na Snowball robot. Hindi makapaniwala si Tetsuo na naroon pa ang lahat ng iyon. Ipinaliwanag ng iba na dating pasilidad ng pananaliksik ang lugar kaya marami pa ring nakaimbak na teknolohiya. Ngunit halos walang pakinabang ang mga ito dahil wala silang sapat na kuryente upang paganahin ang mga kagamitan. Pinakamasama sa lahat ang 3D printer dahil napakalaki ng konsumo nito sa enerhiya. Ang huling pagkakataong nagamit ito ay noong ginagawa pa lamang nila ang depensa ng mall. Naniniwala si Tetsuo na magagamit niya ito upang maayos si Snowball at makabalik ito sa pakikipaglaban. Ang problema lamang ay kung paano ito mapapagana. Iminungkahi ni Snowball na gamitin ang sarili nitong power core bilang pinagkukunan ng enerhiya, ngunit malamang na tuluyan nitong maubos ang kanyang reserbang lakas, kaya mawawalan ng saysay ang pagkukumpuni. Habang tila wala ng pag-asa, may isang residente ng mall na dumaan habang may bitbit na generator bike na ginagamit nila noon upang lumikha ng kuryente. Doon sila nakaisip ng solusyon. Pinagsama-sama nila ang lahat ng generator bike at humingi ng tulong sa bawat taong may kakayahang magpidel. Sama-sama silang nagtrabaho upang makalakam ng sapat na enerhiya para paganahin ang 3D printer. Dahil sa kanilang pagtutulungan, muling nabuhay ang makina. Mukhang hindi na magtatagal at maibabalik si Snowball sa dati nitong kondisyon. Sa labas naman, dalawa na sa mga kaiju ng kalaban ang napabagsak. Maganda sana ang takbo ng laban para kay Ao, ngunit hindi pa niya natatapos si Noda. Habang hindi siya nakatingin, biglang sumulpot si Noda at sinipa si Lando ng napakalakas, dahilan upang tumilapon ito patungo sa mall. Mabuti na lamang at nabawi ni Lando ang balanse bago pa ito bumangga. Paglapag ni Noda sa harapan nila, ipinakita niya ang sitwasyong matagal na niyang hinihintay. Ngayong nasa lupa na silang pareho, hindi na niya kailangang isipin ang paglipad. Inactivate niya ang predation posture ni Aris. May dalawang anyo ang kaiju na si Aris. Ang una ay mas magaan at mas mahina ngunit nagbibigay ng kakayahang lumipad. Ang ikalawa naman ay mas malaki at mas mabigat, kapalit ng napakalaking lakas at mas mataas na kakayahan sa pakikipaglaban. Kumpiyansa si Noda na wala ng paraan para matalo siya ni Ao at Lando sa malapitan. Naniniwala siyang hindi sapat ang apoy ni Lando upang sunugin ang napakakapal na kalamnan ni Aris bago sila maabot nito. Ngunit nagkamali siya. Hindi simpleng apoy lamang ang kayang likhain ni Lando. Kaya niyang manipulahin ang isang natatanging uri ng enerhiyang init. Kapag pinagsama-sama niya ito sa isang napakaliit na punto, lubhang tumataas ang kapangyarihan nito. Nang ihagis ni Ao ang pinagsiksik na bowl ang enerhiya. Agad nitong binutas ang katawan ni Aris at pinatay ito sa isang iglap. Sa puntong iyon, tuluyan nang natalo ni Ao ang lahat ng kaiju ng kalaban. Ngunit bago pa man niya maipagdiwang ang tagumpay, isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw sa kanyang likuran. Dumating na sina Segami at ang kanyang grupo. Sa tulong ng teleportasyon ni Aochi, agad na lumitaw si Segami sa likod ni Ao. Inutusan niya si Hercules na tag-in si Lando, na nagdulot ng malalim na sugat sa pakpak nito. Kasabay nito ay nakaramdam din si Ao ng matinding sakit. Nagbabala si Segami na huwag sosobrahan ni Hercules ang pag-atake dahil kailangan nilang buhay si Lando. Tumangging sumuko si Lando. Kumawala siya mula sa espada ni Hercules at nagsagawa ng umiikot na sipa na nababalutan ng apoy. Ngunit madali lamang itong naiwasan ni Hercules at sinuntok siya ng napakalakas sa mukha. Napagtanto ni Ao at Lando na malaking dehado sila sa malapitang laban. Kaya sinubukan nilang lumikha ng distansya at gumamit ng mga bugso ng apoy laban kay Hercules. Inakala ni Lando na kahit hindi nito agad mapabagsak si Hercules, sapat iyon upang mapaurong si Segami. Ngunit nang maglaho ang apoy, nakatayo pa rin si Hercules nang walang kahit anong pinsala. Ligtas din si Segami dahil itinago siya ni Aochi sa loob ng bibig ni Hercules bago pa man sumabog ang apoy. Sa loob nito, wala siyang dapat ikabahala.
Napakatibay ni Hercules para maapektuhan ng apoy ni Lando. Muling sinaksak ni Hercules si Lando at walang tigil na pinaghahampas ito kasama si Ao. Unti-unting nawawala ang pag-asa dahil tila may sagot si Sagami sa bawat galaw nila. Sinubukan ni Lando na sabihin kay Ao na gamitin muli ang pinagsiksik na pagsabog ng init. Ngunit sa nakapagtatakang paraan, tila nabasa ni Sagami ang kanilang iniisip. Hindi niya sila binigyan kahit kaunting pagkakataong makabawi at lalo pang pinaigting ang pag-atake. Hindi maunawaan ni Ao at Lando kung paano niya nalaman ang kanilang plano. Nang tuluyan silang mawalan ng kakayahang lumaban, pinabagsak ni Sagami si Lando at hinawakan si Ao. Hindi niya nais na agad itong mamatay. Nais muna niyang pagdusahan nito ang pagkatalo sa kanyang mga tauhan. Habang papalapit ang pagtatapos ng labanan, lumapit si Aochi upang batiin si Sagami sa kanyang tagumpay. Sa wakas ay makukuha na nila ang Flame Kaiju at magagamit ito upang talunin ang humanoid kaiju na kanilang kinatatakutan. Para kay Ao, isang nakakasukang biro ang marinig si Sagami na nagsasabing nais niyang iligtas ang mundo. Sa paggunita ni Sagami sa lahat ng kanyang ginawa upang malampasan si Tetsuo, nahirapan siyang tanggihan ang paratang. Aminado siyang isa siyang halimaw. Hindi siya baliw sa ilusyon, ngunit wala rin siyang nakikitang mali sa kanyang mga pamamaraan. Sa mismong sandaling iyon, isang bala mula sa boss ang dumaplis sa kanyang pisngi. Sinabi ng boss na kaya sana niya itong patayin, ngunit pamalya lamang ang kanyang tira dahil matanda na siya para sa ganitong gawain. Muli siyang nagpaputok ngunit ngayon ay handa na si Sagami. Inutusan niya si Aochi na pigilan ang lahat ng bala. Ayaw niyang may muling humadlang sa kanyang mga plano. Kaya ipinag-utos niya na patayin na agad ang lahat. Magsisimula na sana ang kanyang kaiju nang biglang bumagsak mula sa himpapawid sina Tetsuo at Snowball at marahas na ibinaon sa lupa ang ulo nito. Ganap nang natapos ang pagkukumpuni kay Snowball. Tinanong ni Snowball si Tetsuo kung sigurado ba itong nais niyang harapin muli si Sagami matapos ang lahat ng nangyari. Inamin ni Tetsuo na masakit ang mga salitang binitiwan ni Sagami. Ngunit alam din niyang hindi lahat ng tao ay katulad nito. Kung ikukulong niya ang sarili dahil lamang sa isang masamang karanasan, hindi siya kailanman magkakaroon ng tunay na mga kaibigan. Kaya pinili niyang harapin muli ang kanyang kalaban. Nagulat si Sagami nang makita niyang nagawa talagang ayusin ni Tetsuo si Snowball. Gayunpaman, natuwa rin siya dahil nagkaroon siya ng pagkakataong patayin si Tetsuo gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit maaaring hindi maging ganoon kadali ang kanyang inaasahan. Mataas ang kalidad ng mga piyesang ginamit ni Tetsuo sa pagkukumpuni. Bukod sa bagong pinahusay na braso ni Snowball, nakagawa rin siya ng sarili niyang sandata. Dahil dito, mas handa na siyang lumaban at mas mahusay na niyang magagamit ang kanyang kakayahan sa susunod na sagupaan.